Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ang sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, kinakailangan po na maalaman natin ang isang napakadakilang bagay kung bakit tayo tumatayong matibay, kung paano tayo patuloy na nakapag-aalay ng buong karangalan, buong kaluwalhatian at buong kapurihan sa ating Panginoon, sapagkat nalalaman natin na tayo ang bayan na pinili at hinirang ng ating Panginoon upang ihayag ang kanyang mga kagila-gilalas na mga gawa. Amen. Napakadakilang bagay na tayo ang pinili, tayo ang itinindig ng ating Panginoon. Sapagkat nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't anumang organisasyon, anumang samahan, anumang grupo o alinmang institusyon, walang kabuluhan ng mga bagay na ginagawa ng lahat ng mga kaanib nito kung ito ay hindi itinayo ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Wala rin kabuluhan ang patutunguhan ng alinmang samahan kung hindi tinayo ng Panginoon. Bakit po? Tiyak na ito ay magigiba. Sapagkat iisa lamang ang itinayo ng Panginoon na kahariang hindi magigiba. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ano po ang pangalan ng samahan? Ano po ang pangalan ng grupo? Ano po sa kabuuan ang pangalan ng bayan na itinayo ng Panginoon na mamamalagi magpakailan-kailan pa man? Nasusulat din po, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat itinayo ng Panginoon ng Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't ayon sa mga bagay na nasusulat, ang Panginoon ng ating saksi kung paanong pinagtitibay tayo sa ating pananampalataya na tayo nga, ikaw at ako, ang bayan ng Panginoon na mahayag sa kaluwalhatian sapagkat ito'y hindi matitinag. Idagdag pa natin ang isang dakila at banal na karunungan, mga kapatid at mga kaibigan, upang malaman natin na tayo ba'y mamamalagi nga magpasawalang hanggan. Kinakailangan nakatala ang pangalan ng bayan sa kahayagang ipinakita ng Panginoon kay Apostol Juan sa aklat ng Revelation. Kaya nga nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, ito'y napakadakilang pagpapatunay na tayo ang bayang mananatili magpasawalang hanggan, sapagkat nasusulat sa panahong darating sa kahayagan na ang kordero ay nakatayo sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Amen. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Saan ka pupunta? Saan tayo dapat magsitungo? Hindi ba't sa bayang nakatala sa aklat ng kahayagan? Sapagkat ito ang pagpapatunay na tayo ang bayang mamamalagi hanggang sa panahon ng kawakasan. Mga kapatid at mga kaibigan, isang dakilang panahon na patuloy nating ipagpasalamat sa Panginoon at patuloy na ipakilala ang bayang itinayo ng ating dakilang Diyos. Sa banal na bayang hirang, patuloy tayong magsiawit, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. At patuloy ang ating dalangin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay. Nagagalang kami, Panginoon, na patuloy na itaas sa iyo ang aming dakila sa dalisay ng pagpapasalamat sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga kagilag-ilalas ng mga gawa,
Dito'y nakilala namin ang pinanggagalingan ng buhay. Ang buhay na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng katibayan, ng kalakasan, ng inspirasyon, ng motibasyon upang tumindig ayon sa iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat Panginoon sa pagkatunay na dalisay sa aming pananampalataya. Ang layo nito'y kaligtasan ng aming mga kaluluwa na tinanggap namin buhat sa iyo, Panginoon, sapagkat aming nalalaman na kami ang bayan na nakatala sa aklat ng buhay. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng iyong mga tapat na lingkod na patuloy mong ginagamit na kasangkapan upang ang iyong kagilagilas na mga gawa ay patuloy na ipahayag sa buong sangkatauhan. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, patuloy namin tinitiwala sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga nalubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat na may pandinig. Ang may pandinig ay makinig mabuti. Unawain natin mabuti na papakinggan natin. Ang katayuan po at pagkakakilanlan ng banal na bundok ng Sayon, non-profit organization, organisasyong hindi pangkalakal. Amen. Bakit po hindi pangkalakal? Marami pong nagtayo na organisasyon na puro pangkalakal puro pang business. Amen. Na sektaryan, hindi nakaugnay sa alinmang samahan. Naunawaan po ba natin? Hindi Amen. nakaugnay sa alinmang samahan. Pang-relihiyon at pang-politikal na paniniwala. Amen. Wala pong kinaugnayan. Amen. Pang-politikal na paniniwala. Amen. Non-partisan, walang kinikilingan, samahan o grupo, walang kinaugnayan, walang kinikilingan, samahan o anumang grupo, kundi ang nagtayo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ay ang Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa lahat ng maniniwala. Amen. Maraming nagtayo ng organisasyon. Kung hindi ang Panginoon Diyos ang nagtayo, ano mangyayari doon sa mga itinayo na maraming organisasyon? Magigiba. Amen. Ngayon, may ebidensya ba ang bundok ng Sayon? Pinakita kay Apostolo na sa pamulo ng Patmos, nakita sa Revelasyon, sa kahayagang magaganap sa huling panahon. Amen po tayo doon. Amen. May iba pang pangalan, suriin nyo yung organisasyon nyo kung yan ba may ebidensya. Pag wala ebidensya, panahon na para magdesisyon kayo kung saan tayo po magkakaroon ng ebidensya ng paniniwalaan upang tayo ay magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan ng kaluluwa at ng buong pamilya natin. Amen. Kahirap maglingkod na napapagod na tayo, napapagal na tayo Kaya iniimbitahan tayong lahat na magsipag-aral para matiyak natin yung kaligtasan ng kaluluwa at ng buong pamilya po natin. Dahil ang buong sanglilikha na nadaya ni Satanas na tinatawag na Diablo. Hindi na bago. Ano hinahanap ng mga tao? Puro magagandang paglilingkod Hindi makita sa kanilang magawa yung paglilingkod sa buhay ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang bundok na Sayon, nadidinig nyo sa gawa ang paniniwala mga saksi sa isang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa. Amen. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Meron bang ibang paniniwalaan? Naunawaan po ba natin? Amen. Pagandahan ba ng grammar ng pangangaral? Pagandahan ba ng title? Pagka hindi natin ipinangalan na ang Diyos si Espiritu, nasa ibabaw ng tubig, hindi natin siya naluluwalhati sa huling panahon. Naunawaan po natin ebidensya ng bundok ng Sayon na nakatala sa langit. Amen. Naghahari sa bundok ng Sayon ng Kordero. Babalikan ng bundok ng Sayon, mga saksi sa isang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan ng paniniwala. Naunawaan po natin yung pagkakakilanlan non-profit organization, organisasyong hindi pangkalakal. Amen.
Ano ba nakikita natin sa gobyerno natin? Ano pinagkakagalitan? Ano pinag-aawayan ng mga leader natin, ng mga napaka-tataas ng katungkulan? Ano ugat ng lahat ng pinagkakaguluhan at pinag-aawayan sa gobyerno natin? Salapi. Salapi ang ugat ng lahat ng kapahamakan. Naunawaan po ba natin? Amen. Na sektaryan, hindi nakaugnay sa anumang samahan, pang-relihiyon at pang-politikal at paniniwala. Ang liwanag ko ng kalagayan ng pagkakakilanlan ng bundok ng Sayon. Kung hindi ang Diyos ang nagtayo ng organisasyon, lahat magkakagiba. Ngayon, ang bundok ng Sayon, itinayo ng Panginoong Diyos na sinikap niya. Naunawaan po ba natin? Amen. Naparito ang Panginoon Diyos sa laman sa pamamagitan ng taong si Jesucristo ayaw kilalanin ng tao Nahayag po ang kapuspusan ng Panginoon Diyos sa ikatlong araw sa pamamagitan ng taong si Jesucristo. Ano ang ginawa ng ibang organisasyon? Inilihim ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng taong si Jesucristo nahayag sa ikatlong araw ang kapuspusan ng pagka-Diyos Amen po ba? Amen. Gusto niyo basahin ko? Pakibasa nga po. Para madinig natin mabuti. Itong nabidinig nyo, ebidensya lahat ito Ang bundok ng Sayon, authenticated sa langit. Naka-engage na sa langit. Bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas ang bundok ng Sayon. Kung ano ang larawan ng Panginoon Diyos sa pasimula, gayon din ang larawan ng bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas. Kaya babalikan yung bundok ng Sayon Kaya pinaghanda tayo ng daan. Pinaghanda tayo ng pintuan sa langit. Who is the door of heaven? Jesus Christ is the door of heaven. Kung hindi natin ito ipamumuhay na nadidinig natin sa media, tanungin natin yung sarili natin kung may pag-asa ba tayo. I-evaluate natin yung sarili natin sa nadidinig natin. Amen po ba? Amen. Hindi yung sunod tayo na sunod sa nangangaral. Magaganda title. Magaganda yung pangangaral. Kaakit-akit yung pangangaral. Kaya nga sinabi sa atin sa Colossus din na ang ikinauwian ng lahat ng kapangyarihan ng karunungan at paniniwala natin at pag-asa natin ang Panginoong Jesucristo upang huwag tayong madaya sa mga lilitaw na mandaraya sa huling panahon Amen po ba? Amen. Isinuko kaming magmensahero para akayin tayo sa tunay na kaligtasan ng kaluluwa natin at nang hindi tayo mapahamak sa mga mandaraya maglilitawang nangangaral na inililihim at idinidinay ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Pananagutan ng mga nangangaral yan sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Ang liwanag na nung mga reference na binibigay sa atin, ito, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Amen. Kung susundin natin at paniniwalaan natin ang Panginoon Jesucristo na saksi tayo sa isang espiritu at katotohanan, tayo ang kapatid ng panganay na nilalang ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kung hindi natin paniniwalaan ito, si Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, na espiritu at katotohanan. Meron bang iba? Ang daming nangangaral dininay ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Naging bunga nila? Puro karangalan, puro pakinabang, puro kayamanan, lumilipas at nabubulok. Nawawala. Itong salita na nadidinig natin, iniuukit na sa puso natin, sinusulat na sa isip natin, hindi na mawawalay sa labi natin, sa akan at lahi natin. Papatawarin na tayo, hindi na aalalahanin yung kasamaan at kasalanang nagawa natin dito sa mundo, sa balat ng lupa. Ayaw nyo? Nasa inyo. Hindi ako tinawag para mandaya pa sa huling panahon. Kung sino man yung nakakarinig sa dami na ng religion ngayon nagsasambulat sa kahihiyan tanongin niyo yung mga kinalalagyan yung religion kung may ebidensya ba sa langit yan. Nadinig niyo ang bundok ng Sayon,
Ipinakita kay Apostol Juan doon sa pulo ng Patmos. Saan naghahari ang tagapagligtas? Sa bundok ng Sayon. Saan babalik? Sa bundok ng Sayon. May iba bang pangalan? May iba bang kawan? Hindi naman paramihan ng organisasyon, hindi paramihan ng membro. Hindi pagandahan ng building. Saan mananahan? Sa puso natin eh. Amen po ba? Amen. Ito, nadidinig niyo yung paniniwala kung may gawa. Tignan niyo yung mga nagsisipagturo sa inyo. Nadinig niyo ba yung may gawang paniniwala nila? Patay eh. Bakit po? Inililihim yung kaluwan at yan at kandakilaan ng Panginoon Diyos sa pasimula ng likhay ng langit at lupa. Maliwanag po sa atin. Amen. Ang totoo niyan eh, nakinabang na tayong lahat-lahat sa paglikha ng Panginoon Diyos eh. Patuloy pang nililimot ng tao eh. Naunawaan po ba natin? Di ba tayo nakukonsensya sa nangyayari sa buhay natin? Puro na lang pakinabang ang gusto natin. Puro makasarili na lang tayo. Hindi na natin inaalala yung lumikha ng langit at lupa. Tanungin niyo yung pastor nyo sa nangangaral sa inyo kung may ebidensya ba sa langit yung relihiyon nyo. Nadinig niyo ba yung bundok ng Sayon? Na sinikap itayo ng Panginoon Diyos. Kaya lahat ng itinayo ng tao, kung hindi ang Diyos ang nagtayo niyan, magigiba pa, magsasambulat pa yan. May nakita ba kayong organisadong relihiyon nagigiba? Ang dami ah. Di po ba? Amen. Ang daming ebidensya. Nadinig niyo yung authenticated sa langit, silyado sa langit, naka-engage sa langit. Sino nagsikap dito? Sa lahat ng iniimbitahan na nakakarinig ngayon na ang katapatan ay paniniwalaan natin na ang Panginoon Diyos ay Espiritu at katotohanan. Paano natin iibigin yung kapwa-tao natin kung ang Diyos na din natin nakikita, hindi natin maibig? Hindi natin mapaniwalaan. Nangyari kasaysayan sa Holy Bible. Nagpasa ng krus, nagdusa, nilait, hinamak, inalipusta, na walang pinag-aralan, anak ni Jose Carpintero, pinagtawanan, inisulto. Di ba nangyari yan sa tagapagligtas? Amen. Ngayon, yung pinagsakripisyohan sa ating lahat, di ba para sa ating nakakarinig ngayon? Tinubos yung kasalanan natin, yung maraming pagkukulang natin, yung maraming nagawa nating kasalanan, di ba tinubos sa krus yan? Di ba nagdusa? Pinagpapalo? Hanggang kamatayan, inilibing sa ikatlong araw, nahayag ang kapuspusan ng pagka-Diyos, na Espiritu at katotohanan. Di ba yan yung ebidensya? Nangyari ebidensya ng bundok na Sayon, nakatala sa langit, naka-authenticated sa langit yung facts. Naunawaan po natin, yung facts ng bundok ng Sayon, yung paniniwala, authenticated sa langit. Sige, tanungin niyo pastor niyo kung authenticated ba yung religion yung kinauugnayan. Yung kinaaaniban nyo, authenticated ba yan? I-search nyo sa YouTube, i-search nyo sa Google, kung authenticated ba sa heaven yung relihiyon nyo. Ang bundok na Sayon, pinatutunayan ko sa inyo na authenticated eh. Authenticated yung facts eh. Napaniniwalaan natin ng Panginoon Diyos si Espiritu at katotohanan eh, yung ebidensya eh. Meron bang iba? O, ang daming naparitong nangangaral. Meron bang ebidensya ang 3 persona sa langit? Meron bang ebidensya ang tao si Kristo sa langit? Di ba sa pamamagitan ng taong si Yesu Kristo nagdusa sa krus? Hanggang kamatayan, walang marmuring tayong nadinig. Tinubos tayo sa kasalanan natin sa balat ng lupa, sa pagkukulang natin, sa kasamaang nagawa natin. Pinaglingkuran tayong lahat. Ngayon, pinaglingkuran tayo, ayaw natin siyang paglingkuran, pero gusto nating maligtas. Nag-gets po natin. Amen. Sunod tayo na sunod sa mga nangangaral na ginagandahan ng grammar ng pangangaral, inaakit yung mga nakikinig. Ginagawang kapakinabangan, ginagawang gatasan. Pagka gumanda buhay at nagdurusa ang buong organisasyon, hindi madama yung
pagkalinga sa organisasyon. Hiniwalayan ba tayo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-ibig? Hindi Amen po ba? Amen. Forever yung pag-ibig sa atin Kaya lahat ma-open, nasa sa inyong desisyon. Amen po ba? Amen. Ngayon, ba't na-open tayo? Ba't nasasaktan tayo? Guilty tayo? Nasa mali tayo ng paglilingkod? Amen po ba? Amen. Kaya nangyayari, tignan niyo yung gobyerno natin. Ano nagiging usapin sa estado, sa gobyerno natin? Ano ugat? Sa napia, di po ba? Dinadaya yung mga tao. Patuloy na paggawa ng trapong gawain. Pagka nagkaroon ng karangalan, ang nasa motibo ng puso pagnanakaw ng kabanang bayan. Hayag sa Panginoong Jesucristo lahat yan sa huling panahon. O di ipagsusulit natin lahat yan. Haharap tayo sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba tayo ron? Amen. Amen. Ngayon, kung nadidinig natin ito, kung hindi natin ito kikilalanin at paniniwalaan, paano pagdating? Saka tayo magpapakita ng kapaimbabawan, natatakot tayo. Gusto natin maligtas, ayaw natin sa impyerno. Ayaw natin doon sa nagbabagang apoy ng asupre. Amen po ba? Amen. Kaya ano ba binibili sa atin? Magpakatatag kayo. Lakasan nyo yung loob nyo. Dahil si Satanas, araw at gabi, umaatungal, naghahanap ng masisila. Naghahanap ng matataya. Amen po ba? Amen. Saan nyo gusto? Nakasama ng tagapagligtas sa langit o si Satanas? Nasa inyo ang desisyon Hindi kami itinayo para maging viral. Ano po? Itinayo kami para madinig natin ito at wala na tayo maging dahilan sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Isa lang akong hamak na tao, mamang na tao, dukhang tao. Isa lang ang sinasandigan ko at isa lang ang ipinagmamapuri ko. Ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan nating lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Tanungin niyo yung punong lingkod niyo kung yan bang kinaaniban yung organisasyon sa paniniwala, meron bang ebidensya sa langit? Nadinig niyo yung ebidensya ng bundok ng Sayon. Ang pananalig ng bundok ng Sayon, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Gusto niyo madinig yung ebidensya? Eto, babasahin ko sa Genesis Nandito tayo sa pasimula ng likhain ng langit at lupa Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Pinulumika ang Panginoon Diyos. Amen po tayo lang. Amen. At ang lupa ay walang anyo. Walang anyo Wala pa tayong makikitang disenyo sa lupa. At walang laman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Ito yung ebidensya ng bundok ng Sayon. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Pagdating kay Propeta Isaiah chapter 43 verse 10, walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula pagkatapos niyang lalangin ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Walang inanyuan Diyos na nagsalita sa pasimula na ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. That is the evidence of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po natin. Amen. Ngayon, pag hindi natin ito kinilala at hindi natin ito sinampalatayanan na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, buhat sa pasimula, saan tayo pupunta? Sa walang hanggang kalaliman ng kadiliman. Naunawaan po ba natin? Kung malakas man tayo ngayon, huwag natin ipagmalaki, ipagmapuri kalakas ang ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo ngayon, Ang ipagmapuri natin, itong nadidinig natin sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Ang lino ng ebidensya na nakasulat sa banal na kasulatan Sino ho ang naglilihim ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Ang diablo na tinawag na Satanas. O di ba siya inihagis dito sa mundo? Nagkaroon ng digmaan sa kalangitan.
Inihagis siya sa mundo. Ano ginawa ni Satanas? Dinaya niya si Eva. Naunawaan po ba natin kung paano dinaya? Nagsalita si Satanas Ano sabi kay Eva? Bawal kainin. Kung kakainin mo nga ito, malalaman mo masama't mabuti. O, natukso si Eva. Amen po tayo doon. Amen. Ano ginawa ni Eva? Bawal hipuin. Hinipo, pinitas yung bunga na pinagbabawal huwag kainin. Ano ginawa ni Eva? Kinain. O, di natukso na ng Diablo. Naakit na ni Satanas. Isinumpa si Eva. Tuwing magsisilang si Eva, magdurusa sa pagsilang ng kanyang anak. O, napakain si Adam. Bakit natakot sila sa halamanan? Nung naglalakad ang Panginoon Diyos sa halamanan. Bakit naglagay sila ng dahon ng igos? O, di doon pa lang, hinti na. Sumuway na. Sang-ayon po tayo ron. Amen. O, tingnan nyo, yung mga nangangaral sa inyo, tanungin nyo. Tanungin nyo yung nangangaral sa inyo. Kung yung pinapangaral sa inyo, pinapangaral ba ebidensya na galing sa langit? Authenticated yung facts na galing sa langit na paniniwalaan na ililigtas ng Panginoon Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya napaka dakila nitong pag-aaral at pagbubulay-bulay natin. Ginawa tayo ng banal na kasulatan para alalahanin natin yung kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo. Anong ginagawa ng tao? Inibig yung nakikita. Ang Diyos na di nakikita, pinanimugo. Ano nangyayari ngayon? Dumarating ang kapighatian sa buong mundo. Huwag niyo sabihin, hindi ramdam ito ng buong mundo, ng 200 bansa sa buong mundo. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Balisa tao ngayon. Kung si Donald Trump nga, inaaya yung mga American people na mag-meditation mag-BS Naunawa natin yung BS, Bible study. Maganda panahon, no? Bigla may dumadating na kalamidad. Tapos pag may dumating na kalamidad, apura, pakita natin ang kapaimbabawan. Akala mo tayo maka-Diyos. Masakit, di po ba? Amen. Na-open tayo. O guilty tayo kasi nililimot natin ang Panginoon Diyos Amen po ba? Ano hinahanap ng tao? Kapakinabangan, kalayawan, okasyon. Babad na babad sa okasyon. Ayain mo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Tatawanan ka lang Naunawa natin yung reality nangyayari. Amen po ba? Amen. Dahil ito, hayagan sa social media to. Wala akong takot, wala akong ikinahihiya. Ano ikahihiya ko sa mga makakarinig? Hindi naman ako nangihingi sa inyo ng ayuda. Hindi naman ako nangihingi sa inyo ng kinakain ko dito. Nangihingi ba ako sa inyo ng friends? Nangihingi ba ako sa inyo ng offering? Wala. Ito yung gift of God. Amen po ba? Amen. Kung paniniwalaan natin. Ngayon, kung na-open tayo, guilty tayo dito. Kaya nakakalungkot po itong huling panahon sa mga taong nakikinabang sa huling panahon na nilikha ng Panginoon Diyos ang lahat ng mga bagay. Walang anyo lupa, O sino ang gumawa? Sino nag-anyo? Di ba, Panginoon Diyos ang nag-anyo? Kayo ay aking makasaksi, sabi ng Panginoon kay Propeta Isaias kay Propeta Isaias din ibinigay yung tanda na paniniwalaan natin na tayo nagdiriwang sumasa atin ng Panginoon sa Kristo. Naunawaan natin yung presensya, yung salita. Naunawaan po natin na sumasa atin ang Espiritu ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo.
Hindi natin nakikita, nasasamba natin siya dito, 2 o 3 nagkatipon lang. Ano kabuluhan ng maraming miyembro? Kung hindi naman ginaganap ang paluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pasimulan, na ang Diyos ay Espiritu na nasa ibabaw ng tubig. Ano ang value niyan? May effort po ba? Hindi naman natin po pwedeng ang kaisipan natin dito sa material na bagay o temporaryong bagay natin ibabatay. Dahil ang Diyos ay hindi nakikita. Ang Diyos ay Espiritu na nasa ibabaw ng tubig. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias na magaganap sa atin, nakakarinig ngayon? Kayo'y aking mga saksi. Naunawaan natin, saksi ang magpapatunay na ang Diyos ay sumasa atin. Amen po ba? Amen. Hindi natin nakikita pero naikiklaim natin na sumasa atin ang Panginoong Kristo dito. 2 o 3 nagkatipon, hindi sa milyong miyembro, hindi sa magandang building. Ano sa isay na magandang building kung hindi ang Diyos ang nagtayo? Nonsense. Daming lumitaw na doctorate, ginagandahan ng grammar, ginagandahan ng pangangaral. May nabasa mo tayo, pagandahin natin ang pangangaral ng salita ng Panginoon Diyos. Ang mababasa natin, Isaiah chapter 8 verse 20, sa kautusan at patotoo, kung hindi natin ipangaral ang patotoo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, wala tayong iniintay na liwanag na darating sa atin lahat. Pero ito, nadinig niyo yung kautusan ng patotoo. Amen po ba? Yung hula Amen. at yung testimony na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Nadinig po natin, naganap sa atin yung 8:20 ng Book of Isaiah. Naganap sa atin itong binabasa natin na kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon Diyos. Sino nagsalita nito? Kay Propeta Isaiah. Di ba ang Panginoon Diyos ng mga hukbo? Amen. Ano sabi sa'yo? Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon. Na lumalat ng langit at lupa. Ako ang Diyos nyo. Kayo bayan ko. Kayo sinikap ko. Kayo nilalang ko ayon sa aking kaluwalhatian. Kaya pagparito, lahat ng babalikan, lahat ng nanatiling tapat na ang Diyos ay Espiritu. Sino nagtayo? Ang Panginoon Diyos ang nagtayo ng banal ng bundok ng Sayon na naka-engage sa langit, authenticated na sa langit. Sino ang nagtatak? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagtatak sa atin ng patotoo? Na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Sino ang binabata ng diablo? Yung may patotoo na Jesus, na may pangunang utos ni Jesus. Revelation chapter 17, verse 12. Copy po, sakto po ako ron. Amen. O yung binabata ng diablo na tinatawag na Satanas, yung may pangunang utos na patotoo ni Jesus na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Bakit tayo binabata ng diablo? Dahil dito haatulan ng diablo sa patotoo ni Jesus. Amen po ba? Amen. Imulat natin yung pag-iisip natin at yung puso natin ngayon. Huwag tayong padaya sa material na bagay sa huling panahon. Magtiis tayo ng kahirapan. O, tignan niyo yung mensahero, ano kalagayan? Napapanahon at hindi napapanahon, sawayin mo at sawatain mo yung mga mandarayang makakaral sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Magtiis ka ng kahirapan. O ito, nangyayari sa akin yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Napapanahon at hindi napapanahon sumawata ka Ipangaral mo ang Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Ang linaw. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at magsipaniwala kayo sa akin at inyong maunawaan na ako nga, walang Diyos na nauna sa akin o magkaroon man pagkatapos ko nalalangin ng langit at lupa. Amen po tayo doon. Amen. O di ibig sabihin talaga ang Diyos, Espiritu at katotohanan, that is the evidence of our faith, nahayag sa pamamagitan ng
iisang Diyos na tunay na si Jesucristo na magitan sa tao. Namagitan din sa tao ang Panginoon Diyos upang tayo ay panumbalikin sa presensya. Naunawaan po natin. Amen. Ngayon, kung hindi natin ito i-apply sa buhay, paano sasaatin ang tagapagligtas? Di always mahina tayo. Lagi tayo madadaya ng dyablo. Wala tayong kalasag, wala tayong maluti, wala tayong katuwiran ng patotoo ng tagapagligtas na ang Diyos ay Espiritu. At bakit tayo nagpapatotoo? Sinasaksihan natin na ang Panginoon Diyos, buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa, ay Espiritu at katotohanan, walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula ng lalangin niya, langit at lupa. Naunawaan po ba natin sa lahat ng may pandinig ngayon? Eto, sinabi na kay Propeta Isaias walang Diyos na inanyuan na una sa akin. O di, wala palang inanyuan Diyos sa pasimula. Ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. O di, ang talagang common sense na pagkaunawa natin ang ebidensya ng paniniwala ng bundok ng sayon perfect. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Sige, huwag natin paniwalaan. Idinidinay natin ang Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa. Pero binuhay tayo. Kinumpleto niya lahat ng mga bagay sa balat ng lupa. Ang tubig, kaya sinasasabi ko, nasan yung konsensya natin bilang tao? Lahat ng pinagsisumikapan natin para mabuhay tayo dito sa balat ng lupa, nilikha ng Panginoon Diyos ng kanyang salita. Amen po ba? Amen. Saan nangyari naganap yung creation? Sa salita sa word of truth, sa word of knowledge, sa word of wisdom, sa word of hope. Sa word of joy. Jesus Christ is the greatest comforter of our faith in the resurrection. Ang Panginoon Jesucristo ang Espiritu ng mga aliw sa muling panahon. Naunawaan po ba natin last days? Magulo na pagkapag na buong mundo. Naunawaan natin yung sinabi kay Propeta Daniel, darating ang kabagabagan sa balat ng lupa. Eto, nagaganap na Di ba balisa mga tao? Naghihirap ang mga tao. Tumataas ang bilihin at pangangailangan ng bawat tao ngayon. Hindi lang epiktado Pilipinas. Buong mundo to. Amen po ba? Amen. Nagmamasid ba tayo sa nangyayari sa buong mundo? O iyak lang tayo ng iyak pag nagdurusa na tayo? Pag may okasyon naman, masasaya tayo at alim na aliw tayo. Amen po ba? Amen. Dito na lang tayo makukontento sa paniniwala na authenticate yung facts na galing sa langit. Bumaba sa lupa, pinaglingkuran ng tao. Amen po ba? Amen. Kaya kung hindi ang Diyos ang nagtayo ng mga organisasyon na yan, kung hindi ang Diyos ang nagtayo ng organisasyon, magigiba. Meron isang magandang relihiyon na gibana. Di po ba? Amen. At marami pang magigiba. Marami pang dadating na senaryo na magkakagibaan ng organisasyon. Ano kabuluhan ng mga nagpapakilala mga content creator ng mga tumanggap ng karangalan sa media? Nabigyan pa ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pamumuhay ng mga tumanggap ng karangalan dito sa balat ng lupa. Ano din ang kabuluhan ng mga namumuno ng ating gobyerno kung hindi inuuna ang kalooban ng Panginoon Diyos at yung kanyang kabutihan ipinaghihiyawan sa social media. Di ba, ang iniintay ng kawakasan ay pagdurusa. Haharap tayo lahat sa hukuman ni Kristo. Dahil ang Panginoon Jesucristo ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Na siya ang nagtakda nitong paghuhukom sa uling panahon. Amen po ba? Amen. Liwanagan natin sa puso't isip natin yung natidinig natin sa social media. Amen po ba? Amen. Ito, ang Diyos hindi nakikita, kaya po mahalin natin ito. Sikapin natin unawain ito.
Paniwalaan natin na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Walang tatlong persona na nakarecord sa langit. Hindi natin makikita ang Panginoon Diyos dahil siya'y invisible God. Siya'y Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ito, nagawa kong ibigin yung kapwa-tao ko Nung pinatawad ako, nung kupkupin ako ng Panginoong Jesucristo Nadinig niyo yung katotohanan Wala tayong magiging dahilan sa huling panahon dito na hindi natin ito nadinig Amen po ba? Nadinig na yung kahayagan ng kapuspusan ng pagka-Diyos Sa pamamagitan ng Jesucristo na ipinakilala ng Panginoon Diyos yung kaluwalhatian niya sa maraming mga bansa sa buong mundo Kaya walang magiging dahilan ng sino man dito Kaya lahat ng naglihim ng kaluwalhatian niya sa huling panahon ng mga nagsisaganang organisasyon, may darating pang pagdurusa pagkawasak Amen po ba? Amen. Ngayon, kung meron ng talagang organisado at sikat na relihiyon, ipakilala nila ebidensya. Buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Ito, naipakilala ko sa inyo Yung authenticated sa langit Authenticated sa langit ito, yung facts, yung ebidensya, at may nakakita, at nakita ni Juan, nung siya ay nasa pulo ng Patmos, yung kahayagang magaganap sa huling panahon, saan nakatayo ang kordero? Saan naghahari ang kordero? Naghahari siya sa 144,000 na mga tunay na sumampalataya sa isang Diyos na tunay, buhat sa pasimula. May umiral na panahon at mga panahon na pinag-aharian ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. O kayo, sa huling panahon, nag-ahari ang Panginoon Diyos sa lahat ng nakakarinig na sasampalataya sa isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas at ipamumuhay natin ito. Paninindigan po natin ito. At wala tayong ikinahiya na tayo ay nagpapatotoo at saksi tayo ng Panginoon Diyos sa pasimula na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen. Naunawaan po natin Amen. na ang Panginoon Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Sakayo po ba kayo ron? Inahayag ito. Pag hindi nyo ito sinang-ayunan nasa sa inyo na rin ang ikapapahamak nito Ang Diyos ay nagsalita noong unang panahon. Ito, sa ating mga magulang at sa iba't ibang panahon. Last days, nagsalita sa iyo, sa atin ngayon nito. Amen po tayo doon. Nagsasalita ang Panginoon Diyos sa iyo sa pamamagitan ng taong sa Jesucristo, sa pamamagitan ng taong katulad mo. Ito, nadidinig mo Amen po ba? Amen. Ngayon, kung ito hindi pa natin paniniwalaan, nasa iyo, desisyon ito. Hindi ka namin inaakay dito para ikaw linglangin namin. No, hindi. At hindi dahilan at hindi kawalan yung nakakarinig na hindi paniniwala dito. Sa isang gilid lang, maidaraos namin ito Hindi kami naghahanap ng maraming miyembro dito. Amen po ba? Ang hinahanap ng Panginoon Jesucristo rito, yung mga totoong tao na tapat na mananalig sa isang Diyos na tunay. Amen po ba? Amen. Kahit sa ilalim lang ng puno ng mangga, mairaraos namin yung programa, yung event na ito na madidinig ng 7 kontinente sa buong mundo. O lalo na ngayon, darating na yung technology na magiging mabibilis ang technology. Papailang lang ito sa kalawakan ng sangkalangitan. Ang tanongin natin yung sarili natin, nabigyan ba natin ng kaluwalhatian, mabibigyan na sana natin kung ito'y ipamumuhay natin. Ngayon, kung hindi pa natin ito a-acceptin, tinanggap natin sa mundo, material na bagay na lumilipas at nabubulok. Puro tayo sa okasyon, sa pagsasaya ng mundo. Nakita niyo yung mga tao sa panahon ni Noe. Nalibang na nalibang ang mga tao, puro naging makamundo tao. Nagalit ang Panginoon Diyos, pinagawa si Noe ng daong. Hanggang sa dilipol sila sa bahamunaw.
Bandang huli, bihiyaw kay Noe, buksan daw yung daong, buksan yung daong. Eh, nung gumagawa si Noe, hindi nakitulong, hindi nakiisa. Kaya tignan nyo katusuhan ng masamang espiritu. Amen po ba? Amen. Pagpakinabang, good eh, no? Ang baba ng kalooban, akala mo totoo eh. Wow! Akala mo totoo eh, no? Baba ng kalooban. Talaga si Satan eh, magaling gumawa ng strategy eh, no po? Ang Diyos ay nagsalita noong unang panahon at sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ito, nagsalita sa mga banal na propeta. Ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito at sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Amen. Tignan niyo po ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo ay ginawa ang sanlibutan. Di ang Panginoong Jesucristo ang tunay na Diyos. Amen. Ang daming nagdi-deny nito eh. Na ang gusto pa madinig eh, na salita ay letra por letra pa. Ang gagaling eh, no? Gumagamit pa ng mga strategy eh. Gusto pang madinig na mismo ang Panginoong Jesucristo eh, letra por letra. Hindi ba naunawaan na sinasabi na nga na ito ang tunay na Diyos? Amen. Ayaw natin tanggapin. Kanayaan natin yun eh. Kanayaan natin doon sa mga nanunumang eh. Kaya lang, malapit tayo doon sa impyerno. Amen. Dito lang eh, sa tindi ng init eh. Natatakot na tayo sa init eh. O sige, isalam mo yung sarili mo sa apoy. Ba't ayaw mo isalam? Napapaso ka. O ngayon, tatanggihan natin to. Ay, nasa atin ang desisyon nito. Amen po ba? Amen. Prangkahan tayo. Si Satanas, magaling magpaimbabaw yan eh. Magaling magtaawa blues yan eh. Kala mo eh, takot na takot eh. Pero ang daming strategy ni pinakikita eh. Ha? Naroon na yung mga relihiyon na akala mo totoong maka-Diyos eh. Akala mo mga banal na banal eh. Ha? Naku, galing na ako dyan sa mga style na yan. Ano po? Amen. Nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. O, tingnan nyo, ang Panginoon Diyos nagsalita sa atin sa huling araw sa pamamagitan ng kanyang anak. O, sino yung anak? Ang tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan, nahayag sa ikatlong araw. Kaya ano sabi doon sa John chapter 5 verse 20? Ito ang tunay na Diyos na kung hindi na parito ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, makikilala natin? Amen po ba tayo doon? Amen. Kung hindi na makita sa tao, makikilala ba natin ang tunay na Diyos na Espiritu at katotohanan? Nahayag yan sa ikatlong araw. Kaya lahat nung nagdi-deny na nagtuturo, darating pang nakasisindak at nakakikilabot na kahihiyan. Sang-ayon po tayo doon. Amen. Nagsalita ang Panginoon Diyos sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Naunawaan po ba natin? Nagsalita sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Nakilala niyo yung tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng kanyang anak. Amen po tayo doon. Amen. Na siyang itinalaga. Na siyang itinalaga na. Wala nang ibang itinalaga kundi ang Panginoong Jesucristo na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawang sanlibutan. Tingnan niyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, siya lumalang ng langit at lupa. Sino ang Panginoong Jesucristo ngayon? Siya ang tunay na Diyos. Amen. Amen po tayo ron. Amen. Hebrews chapter 1 verse 3, palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Ito ba, naunawaan natin ito? Sa lahat ng mga nakakarinig kayo? Palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian
Ang Panginoong Jesucristo ang kapuspusan ng pagka-Diyos at sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. At tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at inialay at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Amen. O di, ang tunay na Diyos nga, ang lumuklok sa kanyang kanan na parito upang linisin yung ating kasamaang nagawa at kasalanan. Amen po ba? Amen. Ngayon, unawain natin, gulay-gulayin natin na sa pangalan ni Jesucristo lang tatanggap tayo ng kapatawaran at pagsisisi. Pagsisihan natin yung mga walang kabuluhang paniniwala na sa libutan, yung mga kultura, yung tradisyon. Amen po ba? Amen. Yung mga walang kabuluhang pamumuhay natin sa mundong ito. Manatili tayong tapat dito. Na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. May relasyon tayong lahat. Authenticated tayo sa langit. Ipinaganda tayo ng tahanan sa langit. Ngayon, kung ang ititayo ng na organisasyon, hindi ang Diyos ang nagtayo, may panahon na para takasan natin yan. Amen po ba tayo nun? Amen. Ang liwanag mo sinasabi sa aklat ng Hebreo Alam mo ba yung aklat ng Hebreo? Ito yung 144,000 na inalis sa Ehipto na pinag-aharian ng kordero. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa Colossus 1:15? Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Tayo pala nilalang ng Panginoon Diyos sa pagbabagong lahi. Ano po? Amen. Kaya tayo new creature, bagong nilalang. Na tayo ang templo ng Panginoon Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos, na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ano ang pangalan ng iglesia na templo ng Diyos na pinaniniwalaan natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan? Hindi nyo ba nalalaman na ang Diyos ay nananahan sa inyo? Hindi nyo ba nalalaman na ang Espiritu ng Diyos ang tumatahan sa inyo? Naunawaan po ba natin? Amen. Ngayon, nadidinig nyo ba yung Espiritu na tumatahan sa akin? Hayag sa nabi ko na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Tingnan niyo mga pastor nyo na hindi ito natahanan ng Espiritu ng Panginoon Diyos. Hindi maipangaral na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Sino head nila? Sino head nila? Nakilala niyo? Sino ba nag-deny ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Sino na parito para pumatay? Sino na parito? Sa John chapter 10 verse 10. Di ba ang diablo? Amen. Ano ginawa ni Satanas? Pinapatay yung unawa ng tao. Dinadaya niya, nililing lang niya. Ano ginawa naman ng tagapagligtas? Inalay niya yung buhay niya sa kanyang kawan. Inalay niya yung buhay niya sa kanyang tunay na iglesia. Nakilala niya yung tunay na iglesia. Sinasampalatayaan niya nag-alay ng buhay sa mga iglesia, nagpapatotoo na ang Diyos yung Espiritu na hayag ang kapupusan ng pagka-Diyos. Sa ikatlong araw, nung ialay niya yung pag-ibig niya sa tunay na iglesia, nagbata siya ng pagdurusa sa krus. Nilait siya, hinamak siya, ininsulto siya, pinutya siya, pinagsalitaan siya ng masasakit na salita, pero wala siyang kasalanan. Naparito siya para ialay sa mga tunay na iglesia sa kanyang tupa yung panukala na gaganapin natin, sumasa atin ng tagapagligtas natin, binuhay niya yung unawa natin. Naunawaan niyo kung alin ang binubuhay sa atin? Unawa ano ang ginagawa ni Satanas? Dinadaya yung pag-iisip ng tao, yung puso ng tao. Saan dinadaya? Sa material na bagay. Pero ang ginawa ng tagapagligtas, nagpasan siya ng pagdurusa sa krus. Nilait, tinamak, hanggang sa pinagduduran siya, hanggang sa pinagmumura siya. Para kanino yun? Yung pag-ibig na yun. Di ba para doon sa mga taong naalipin ng kasalanan, nagkulang. Di ba para sa iyo yun? Para sa akin yun.
Nadidinig mo sa rabi ko'y paniniwala ko na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. O tignan niyo yung ginawa ng Diablo. Naparito ang Diablo para pumatay at magnakaw. Alin ang ninakaw ng Diablo sa atin? Unawa. Idinenay ng Diablo ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Nahayag ang kaluwalhatian niya sa ikatlong araw na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Ano ginawa ng Diablo? Nilagyan ng Diablo ng division yung katakian ng Panginoon Diyos. Naunawaan natin, may 3 persona. Saan ginagamit yung persona? Sa tao. Ang tao, tinawag na tao, it's a person. Bakit po pwede ba bang tawagin ng Panginoon Diyos na persona ay espiritu? Nasa ibabaw ng tubig. Invisible God. Hindi nakikita. Saan ang galing yung persona? Sino nandaya? Nakita niyo si Satanas kung paano mandaya? Nakikita niyo po? Naunawaan natin. O ngayon, ang dami pang lumitaw. Ginamit ang pangalan ng Jesucristo. Ginamit na Jesus is Lord. Ginawang church ang pangalan. Ginawang iglesia ang pangalan. Kasi common sense, alam na maraming tao na ang tagapagligtas ay si Jesucristo Pero iisa lang ang tagapagligtas at iisa lang ang tunay na Diyos na si Jesucristo na sasambahin ang tunay na mananamba na dumarating ang oras na hahanapin ang tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan ba natin yung tunay na pagsamba? Yung nakalulugod sa Panginoong Diyos? Sa lahat ng sasamba sa pamamagitan ng Jesucristo na ipagdiriwang natin yung kanyang kamatayan sa krus, yung pagdurusa. Hindi ba yan yung pinagsumikapan sa'yo at sa akin? Hindi ba yan yung hirap at pagdurusa niya sa krus kung paano niya inibig ang buong sanlibutan? Kaya yung mapapahamak po sa huling panahon, sa lahat ng katuparan ng ula ng mga banal na propeta, yung mga lilimot nito yung mga lilimot nito at yung mga magdidinay nito. Natinig niyo ba yung pasimula ng introduction bago magbigay ng papuri at pagsamba? Who is the greatest composer of our worship to the living God? Hindi kami gumagamit ng copyright na mga nag-compose na magagandang lyrics. Ang hinahanap ng Panginoon Diyos, yung umaawit ng mga bagong awitin na batay sa hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Naunawaan po ba natin? Hindi napakadakila ng pagsamba. Meron ba tayong ma-i-edit na kapintasan sa pagsamba ng bundok ng Sayon? Meron ba tayong pwedeng i-edit dito na walang dungi sa pagsamba? So, paano na i-apply ang pagsamba sa bundok ng Sayon na walang dungi sa pagsamba? Di ba sa Espiritu at katotohanan? Amen. Na ang Diyos ay Espiritu. Dumarating ang oras na sasambahin ng Panginoon Diyos ng tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Hinahanap tayo ng ating amay na sasamba sa Espiritu at katotohanan na di ba walang dungis? Doon lang papasok yung walang dungis at kapintasan ng tunay na pagsamba at paniniwala natin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Lahat ng mga makagandang building ngayon, puro kapaimbabawan ng lakad Bakit ko nasabi? Pagandahan ba ng attire ng suot? Pagandahan ba ng pagharap sa Panginoon Diyos? O iaalay natin yung puso natin at bukal sa kalooban natin ang tunay na oras na pagsamba na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, yung katapatan ng puso at pag-iisip natin. Do you believe that? Amen. Kaya pagka dumating yung last days na paghuhukom ang daming makangalit ng panga ng ngipin
Why? Sa matinding takot. Gusto niyo pa bang dumating yun sa buhay natin bilang nasa balat ng lupa? Kaya masigit ang tao sa alinmang mga bagay na nilalang ng Panginoon Diyos sa pasimula dahil ang tao ang magbabalik ng nakalulugod na kapurihan at karangalan at kadakilaan sa Panginoon Diyos eh. Amen po ba tayo? Amen. Nakakahabang, dala nga ng ginawa ni Satanas na dayain ng tao sa pasimula. Eh, ang tao, nakatulog ang puso't pag-iisip, nililimot ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Ang dami namang magagandang relihiyon na organisado. Puro naman ang makikita natin puro kapakinabangan. May napasa pa tayo, mag-aaral tayo doon sa head pastor para lang magpagawa tayo ng building. Sino ba binigyan ng authority na magpagawa ng building mo sa panahon ni King David at ni King Solomon? Di ba si King Solomon lang? Amen. Eh, di ba ginawa ng Panginoong Kristo yan? Na ginawa pangangalakal ng mga nagsisipagtinda yung kanyang bahay sambahan? Amen. Ginawang yung ibega ng mga tulisan ang sambahan ng aking Ama. Nabasa niyo po ba yan? Amen. Eh, doon sa mga wide readers, magbabasa tayo sa huling panahon. Alalahanin natin ang Panginoon Diyos nasa langit at tayo ang nasa lupa. Lagi tayong namamasdan, ano? Kaya kilala ng Panginoon Kristo ang motibo at puso at pag-iisip ng bawat tao eh. Hindi pa tayo nagsasalita, nag-iisip pa lang tayo ng plano, alam na ng Panginoon Kristo kung ano motibo ng puso natin. Ano po? Amen. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Kaya hindi ako natatakot na walang miyembro, baka ma-open kayo. Ang totoo, isipin natin, bulay-bulayin natin. Matagal natin pinaninimugo ang Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa bakit po? Pinagpapalit natin sa mga bagay na nakikita natin na nabubulok, lumilipas, naglalaho. Pinagpapalit natin dyan. Hindi natin siya sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Naunawaan natin yung walang dungis na pagsamba. Kaya lahat ng mga organisadong relihiyon puro may dungis Bakit po? Saan ba nangyari itong buhat sa Genesis up to Revelation na nakita ni Apostol Juan? Na ang bundero nakatayo sa bundok ng Sayon, that is the evidence of kingdom of God. Registered in heaven. Di ba sa bundok ng Sayon? Pwede ba nating biyakin yan? Pwede ba nating i-division yan? I-fix na nakita ni Apostol Juan sa pulo ng Patmos na ang bundero nag-ahari sa bundok ng Sayon Amen. O ano ba itong nadidinig niyong pangalan na paghaharian? Di ba bundok ng Sayon? O di ba ang pagsamba, walang dungis at kapintasan? Sa Espiritu at katotohanan ng tunay na pagsamba na hinahanap ng ating Ama. Buhat sa pasimula yung tunay na mananamba. Amen po ba? Amen. O di bundok na Sayon lang ang nakatala sa langit na naka-engage, na authenticated. Silyado. Kaya authenticated, taga-langit na. Amen po ba? Amen. O maging yung mga sundalong nag-a-apply na sundalo sa Port Magsaysay. Di ba bago tanggapin yan, mga authenticated yung requirements niya na galing sa gobyerno. Ako po ay nahabang doon sa mga opisyal, sa mga matataas ang katungkulan sa gobyerno natin. Bakit po? Tataas ng mga kanilang karangalan, no? Puro sa sarili lang nila pinagmamalasakit yung kanilang pagmamahal sa kanilang sarili. Puro sila na lang ang sikat, sila na lang ang makarangalan. Nasaan yung lumikha ng langit at lupa? Pinararangalan ba? Na mararangal na tao? May nakita naman ako, mga pangkaraniwan na nga ng tao, tamad pa, Masakit, po. Pero yun ang reality. Alam nyo, ito yung legit kong buhay Ito yung reality ko. Mawala man ako sa piling ng pamilya ko. Meron akong iiwanang remembrance Meron akong inia-apply na iniwanan ng Panginoong Kristo yung remembrance na hindi na lilipas pa yung alaan
na lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon Kristo at ipinapaalala sa atin ngayon eh. Amen po ba? Amen. John chapter 14 verse 26. Ano po? Ako ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na aking ginawa sa inyo. Di ba? Ang pinapaalala sa atin yung pagdurusa sa krus, yung kamatayan sa krus, para iharap tayo na walang dungis at kapintasan. Ito lang ang banal na bundok na sayo nang iharap na walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Bakit po natya ko? Dahil ang tunay na pagsamba na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, naganap sa bundok ng Sayon, sinasamba natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Walang dungis at kapintasan. Perfect worship to the living God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po natin sa lahat ng listeners in Christ, Amen. in the beginning up to the last. Naunawaan po natin yung tunay na pagsamba. Yung fellowship na walang dungis ang pagsamba. Kaya nadinig nyo ba yung awitin kanina? Sino ang nagpapastol sa banal ng bundok ng Sayon? Yung kordero na nakatayo sa bundok ng Sayon. Siya gumawa ng lahat ng mga bagay na ginawa niya na ipinapaalala niya doon sa mga nakakarinig na i-apply natin ito. Na kung paano tayo iniwanan ng legit na reality na i-apply natin, may iwanan din natin yung remembrance sa pamilya natin. Amen po ba? Amen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo dahil meron akong legit na ginawa niya na ginagawa ko sa uling panahon na nadidinig niyo yung application ng pananampalataya ko, buhay, may gawa yung pananampalataya ko dahil ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Lahat ng may buhay ay malalanta pero ang Panginoon Diyos sa kanyang kaluwalhatian ay mananatili hanggang wakas ng lupa forever na Amen po ba? Amen. Kung hindi magsalita ang Panginoon Diyos ay babaw ng tubig, makikilala natin siya na siya Espiritu at katotohanan. Masdan natin yung langit, Tignan mo yung lupa, tignan mo yung dagat, tignan mo yung puno, yung hayop. Di ba sa pamamagitan ng salita, nilikha ng Panginoon Diyos yan? Ngayon, bilang tao, kung wala tayong Espiritu mananahan sa atin ng tagapagligtas, saan tayo papunta? Yung pinalalagyan ng Panginoon na sa ibabaw ng tubig, walang hanggang kadiliman Going to hell na tayo. Kaya napaka-sensitive nitong nadidinig yung truth na pinapahayag ko sa social media. Ang kapuspusan ng pagka-Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Wala naman kayo magiging issue sa bundok na Sayon. Hindi kami nangihingi ng offering sa inyo, hindi kami nangihingi ng pledge sa inyo. At ang ipinapahayag namin, ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, kung nagkahaka-haka tayo, baka sabihin nyo, pera-pera na naman itong organisasyon na ito. Hindi na bago. Bakit po? Kasi maraming lumitaw na organisado na itinayo ng Diablo. Pero ang haay sa atin, ang Diyos ay pag-ibig, pagliligtas ng kaluluwa natin ito at ng pamilya natin. Mahal natin pamilya natin. Ngayon, kung hindi natin mahal yung pamilya natin, i-deny natin ang Panginoon Diyos dito. Tsaka yung mayroon, hindi nga kami tinawag para utuin pa kayo. Tinawag kami para akayin tayo sa tunay na kaligtasan ng kaluluwa natin. Hamak lang ako, magmag lang ako, dukha lang ako. Lagi akong nagkukulang. Lagi akong dumadaing araw at gabi, sumasagbuni na may paggalang at respeto ang pananalig ko. Humihingi ako ng karunungan at pagkukulang ko at unawa ko sa lahat ng itinatayo ko at ipinahayag ko sa social media. And you listen carefully, Amen. people of God, in the last days. Amen. Tignan niyo yung mga doctorate, mataas na posisyon sa tagapagligtas. Tatandaan niyo yung isang doctorate sa Holy Bible, ang sabi nung doctorate, huwag niyong babawalin, baka yan sa Panginoon Diyos magdurusa kayo.
Nakita nyo, yung doctorate ang nagpaalala. Ngayon, yung mga doctorate, ang gaganda ng grammar, ang gaganda ng message, ang gaganda ng title, ano to? Nasaan ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Saan yun nadinig to? Isa lang ang pagkagalingan kaharian nito, yung nilulunglukan ng kordero na sinabi ko sa inyo yung ebidensya. Tanungin nyo nga yung pastor nyo dyan, yung head pastor nyo, yung pinakamataas na, yung director pastor nyo, tanungin nyo kung yan ba ay may ebidensya sa langit, yung relihiyon nyo. Yan ba nakataas sa langit? Lahat ng organisasyong relihiyon ngayon. Eto, naka-alive ako sa social media. Kaya nadinig yung ebidensya, kapawal-pawalan to sa pag-upload sa YouTube pagka fake news ka, uhuli ka ng NBI. Ha? Utos na ng executive yan. Dahil mismo ang presidente natin napakaraming vlogger na nagbablog ng mga fake news Nadinig yung ebidensya na ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Ito yung resibo. Nadinig niya, binasa ko kanina. Amen po ba? Amen. Ano ngayon ang nasa ilalim ng tubig? Walang hanggang kadiliman. Ngayon, kung hindi natin paniniwalaan na ang Panginoon Diyos si Espiritu at katotohanan, hindi natin kinikilala yung kanyang mga gawa sa ilalim na silong ng mga langit. Amen po tayo doon. Amen. Nahayag na ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ayaw pang kilalanin ng mga nagkakagulong mga pastor na sinabi ng tunay na Diyos ang Panginoong Jesucristo. Ayaw pang paniwalaan. Nagugulo pa ang isip. Nahayag na nga ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa ikatlong araw Walang kailanman nakakita sa Panginoon Diyos Amen po tayo ron. Nababasa niyo sa aklat ng Juan yan chapter 5, verse 37 po ba? 36. Walang nakakita kailanman sa Panginoon Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. Pag may nakakita sa Panginoon Diyos, mamamatay. Pero ipinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang bugtong na anak at ipinakilala ng bugtong na anak ang larawan ng kapuspusan ng pagka-Diyos. Amen po tayo doon. Amen. Ba't tinahanap pa yung tunay na Diyos? Nahayag na nga ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa Espiritu at katotohanan sa ikatlong araw sa pamamagitan ng Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Amen po ba? Bagay, makukulit na nagdidiwala alam nyo na kung kailinong tampon yan Amen po ba? Ito, live sa social media to. Kasi ang daming nag-deny ng kaluwalhatian ng Panginoong Diyos Ang daming sumalansang, ang daming namuso, ang daming mga sinungaling na lumitaw na nangangaral sa ulit panahon. Digmaan na to. Warfare na to competition na to. Amen po ba? Amen. Ano sabi ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Corinto na pinag-aharian ng Panginoon Jesucristo? Yung aral niya, yung pinapangaral ni Apostol Pablo, hindi sa kanyang kalakasan. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ihinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Naunawaan po natin yung kahayagan ng kapuspusan ng pagka-Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Amen po ba? Nahayagang larawan ng Diyos sa ikatlong araw. Nahayagang kaluwalhatian sa ikatlong araw. Nakita nyo na. Nasa inyo ang desisyon ng paniniwala nito Kaya lang, wala na sa huli pagsisisi. Amen po ba? Amen. Dahil napakaganda ng panahon Bigla na lang dumarating yung biglang pakanib na panahon Unang Pedro, chapter 3, verse 21. Ano nakalagay dyan? Na ang tunay na kahawig ng daong ni Noe na magaganap sa huling panahon.
Di ba ba't sa pamamagitan ng paghiling na malinis ng mudhi, sa pamamagitan ng Jesucristo sa pagkabuhay na maguli, doon nang nilinis yung mudhi natin Hindi nyo ba nalalaman na ginawa rin bese ni Satanas yung mudhi natin? Kaya tayo masyadong alipin sa material na bagay. Amen. Saan ba tayo dinaya? Hindi ba buhat sa pasin mo, back to beginning na naman tayo Di ba itong dinaya ng Diablo si Eva sa bunga ng kahoy? O saan tayo dinadaya ngayon? Millennial na ngayon. Mga material. High-tech ngayon. Ang daming lumitaw na magaganda mga nakakaakit ngayon. Lalo na number 1 sa gadget. Di po ba? Kaya nadinig nyo kanina, lalakas pa yung gadget ng Pilipinas. Ang Pilipinas magiging Dubai. Ang Pilipinas magiging Singapore. Tignan nyo yung paparating. Kaya lang medyo aware tayo Bakit po? Dahil darating yung talaga kasaganaan din ng Pilipinas Dahil hindi naman tayo magiging ma-stuck sa ganitong kalagayan ng kapigatian ng paghihirap May darating pa. Dahil ilan yung inaproba ni Presidente PBBM na oil exploration. 8 unit yan sa minamahal natin bansang Pilipinas. Kaya naglilinis ang gobyerno natin Sa kalooban ng Panginoon Jesucristo nagkakaroon ng cleansing yung mga leader natin ng Estado Dahil maraming nakaupo mga gamit sa salapi Ano ang nagiging ugat ng diskusyon? Pag-ibig sa salapi Hindi po ba? Pag-ibig sa karangalan, sa posisyon. Kaya ang sabi ni Presidente, maging maunawain ng mga Pilipino at lakipan natin ang daing at panalangin ang minamahal nating bansang Pilipinas sa kanyang pamuno at pamamahala. Amen po ba? Amen. O nadinig niyo yung Asian Summit. Napanood niyo po ba? Nakakalat na sa Facebook yan Para kay Nino ba yan? Di ba para sa bansang Pilipinas? Pag tinukoy natin ba sa Pilipinas, para sa community ng bansa yan. Amen po ba? Amen. Ang daming nagaganap Kaya lang, ang dami rin mga trolls, yung mga criticism, yung mga naninira. Sa paniniwala, di ba, yung mga apostol, pinatay para na huwag itong ipangaral. Pinatay sila, sinuhulan yung taong bayan ng pilak para sabihin ninakaw ng mga apostol ang bangkay ng Panginoon Jesucristo para wag maipangaral ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa panahon ng mga banal na apostol. Pero nanatiling tapat ang mga banal na apostol dahil sila hinirang ng tagapagligtas, itinalaga silang mga apostol. Kami ay saksing lahat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Dapat bang katakutan ng kamatayan kung ang Panginoong Jesucristo ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Nadidinig niyo po ako. Kaya yung mga apostol, namamahingal na sila. Yung mga immortal sila. Ito po ako, isang hamak, mangmang. Mahina. Dahil nilagyan ako ng tinik na yung Diablo Ano yung tinik na nilagay sa akin? 2 times yung stroke ako. Pero eto, alive sa social media, nadidinig niyo po. God grace, ano po? Nagbi-message para lang makinabang tayo ng pag-asa, ng buhay na walang hanggan, tapos tatanglihan natin to, tapos lilimutin natin to. May nasa inyo, talagang, ito, desisyon nito. Pero ito, yung pinagsikapan ng Panginoong Diyos sa atin, sinisikap po na ipahayag ito pagdating na ng araw ng Sabat. Jesus Christ is the Lord of Sabbath. Jesus Christ is the justice of Sabbath. Pagliligtas na po ito. Amen po ba? Amen. Nasa gitna ako ng mga maraming mandarayang makakangaral ngayon. Nasa gitna ako ng maraming mamumuso ngayon. Nasa gitna ako ng maraming mananalansang. So, ito ako sa social media. Amen po ba? Amen. Kaya authenticated sa langit. Itinuro ko sa inyo yung ebidensya sa Genesis na ang Diyos yung Espiritu at katotohanan.
alang ibang Diyos na nauna na inanyuan sa akin pagkatapos na likain ko ang langit at lupa. Amen po ba tayo doon? Amen. Naunawaan natin, walang ibang Diyos na inanyuan, ha? Kundi ang ebidensya, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Daming pangyayaring natara sa banal na kasulatan eh. Ang ebidensya eh. Sinulat na ni Apostol Pablo sa mga iglesia, sa mga taga-Colosas na pinaghaharian ng Kordero eh. Ang kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos eh. Sa pamamagitan ni Jesucristo, nahayag ang kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos na Espiritu at katotohanan eh. Ito ang tunay na Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos na nasa langit, nasa lahat ng dako ng panig na silong ng mga langit. Nakagagalak po itong iniwanan sa ating alaala na hindi lilipas. Hindi mawawala, gatundok man ang kanyang salita. Amen po ba? Amen. Kaya hinahanap ng Panginoong Jesucristo yung mga tunay na lalaki at babae na iaalay natin yung puso at pag-iisip natin. Sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan na buhay ang pagsamba. Dadapuat nakagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay, ang pangkahalatang pagpupulong ng iglesia na bunga sa pagkapanganay. Lahat na mananalig sa tagapagligtas, tayo ang bunga sa pagkapanganay. Tayo ang iglesia ng bundok ng Sayon na hindi ito literal na bundok. Mga tao to, mga man of God ito, mga pamilya to. Amen po ba? Amen. Huwag kung kailan huli na, saka tayo apura ng apura. Yan ang tradisyon ng Pilipino eh. Pagdating sa bayaran ng ilaw eh. Pag last days na eh, saka apura ng apura. Punta ng punta rin, nakikipila. Ako po. Daing naman ang daing. Huwag natin gagawing literal ito. Lahat ng nakakaral na hindi pinakaral ang kautusan ng mga banal na propeta at hindi nila inilagay sa kanilang mga puso't labi ang kautusan ng hula, magpaparating ng sumpa. Gusto niyo naman akong makilala kung paano ako isinugo. Basahin niyo sa banner ng dibdib ko yung pagkakapoling sa akin dyan, yung pagkakahirang at pagkakatalaga sa akin dyan. Nakalagay sa banner ko yan eh. Isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, sinasamahan sa katwiran, at hinahanap ng aking labi yung hula ng mga banal na propeta na itinatanyag ko ang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa buong mundo, sa 7 kontinente. Amen po tayo dyan. Amen. Ano kabuluhan ng mga nagpayaman dito sa balat ng lupa kung hindi naman natin pinararangan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng likhain niya langit at lupa? Saan ba natin hinanap yung kayamanan? Di ba doon din sa mga bagay na nilalang niya ng kanyang salita? Di ba kung may buhay man tayo ngayon sa pamamagitan din ng salita ng Panginoon Diyos? Amen po tayo ron. Amen. Ngayon kung gusto natin magkaroon ng kaligtasan, yung Espiritu, mananahan sa puso't isip natin yan. Ayag sa labi natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. That is the evidence of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nahayag ang kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos sa pagkabuhay na maguli sa 3 araw. Amen po ba? Amen. That is the marvelous, thy word of God. Kaya yan ang inaawit ng bundok ng Sayon. Ang mabangong pag-aalay ng napakadakilang pag-aawitan. The greatest praises, honor and glory. Amen po ba? Napakadakilang hain ng pagpupuri at pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya umaawit ng bagong awitin ng bundok ng Sayon. Nakatala sa hula yan. Hinahanap na ng ating Ama yung mga umaawit ng bagong awitin na nag-aalay ng papuri at pasasalamat na mga kinahapagan at tinubo sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po tayo doon. Amen. Kaya authenticated. Nakita niyo yung pagpapaliwanag na authenticated sa langit. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, nakatala, silyado sa langit.
ipinaghanda ng tahanan sa langit ang bundok ng Sayon. Bunga sa pagkapanganay ang pangkahalatang pagpupulong na nakatala sa langit. Pinagiging ganap na, pinagiging perfect na ang lakad ng paniniwala. Tanungin nyo yung mga head pastor nyo. Ito ako, hamak lang ako. Di ba ang tagapagligtas bagamat tunay na Diyos nagpakumbaba. Hinubad niya yung pagiging Diyos niya. Nabuhay siya sa piling ng mga tao. Pinaglingkuran niya ang mga tao. Nagdusa siya sa krus. Para ialay lang tayo mabango, hain at handog. Katangi-tangi ang bundok ng Sayon. Na mabango, hain at handog. Walang dumis at pagsamba sa espiritu at katotohanan. Tanungin niyo yung pastor niyo, baka puro dumis na yung pagsamba niyo. Bakit puro dumis? Ikinakailan ng pastor niyo, kalwalatian ng Panginoon Diyos sa pasimula Tatandaan natin, nakasulat din hindi nasumpungan ng kasinungalingan ang katuparan ng kapuspusan ng pagka-Diyos ng ating sasambahin. Amen po ba? Amen. Nakasulat yan. Ang liwanag nung ginaganap natin sa dako nito. Kaya sabi kay Josue, nung papunta sa Jericho, doon lipunin ang mga tao sa Jericho. No man's land, walang natin ng tao. Magpakatatag ka, Josue. Magpakatibay ka. Magbulay-bulay ka araw at gabi. Sasayo ko saan ka pag pumunta. Aalisin ko ang lakad na masama sa lakad mo. Ang sabi ko, Josue, magpakatatag ka, magpakatibay ka, magpakatapang ka. Josue, 1:9. Amen po ba? Amen. Magpakatapang ka, magpakatibay ka, magpakatatag ka, magbulay-bulay ka araw at gabi. Sasayo ko, huwag kang lilingon sa kanan at kaliwa at harapan at likuran mo. Manatili ka. Sasayo ko, aalisin ko sa lakad mo ang lakad na masama. Amen po tayo doon. Amen. Nung pumasok siya ng Jericho, inalis ng Panginoon Diyos ang lahat ng mga lakad ng Jericho. Inabuhay siya sa libutan. No man's land. Naunawaan natin yung naging lakad ni Josue. Eto, nadinig nyo sa bundok ng Sayon, yung nagpapakatatag, nagpapakatibay, nagpapakatapang. Iisa lang ang sinasamba, iisa lang ang pinapupurihan. Ang Diyos na umibig sa buong sanlibutan. Ang Diyos ay espiritu at katotohanan. Ang Diyos na nag-alay ng kagandahang loob at kabutihang loob sa buong mundo, sa 7 bilyong mga populasyon, sa 7 kontinente, na 200 more than countries. Eto, papailang lang ito sa buong mundo, sa 7 kontinente. Nasa ng mga sikat na bansa. Kaya siya lang naman ang kukumplihan natin Ang bundok ng Sayon ang pupuntahan natin dako para ma-shake tayong lahat Amen po ba? Liban doon, wala namang ibang pangalan na nakatala sa banal na kasulatan na pinapupunta tayo para maligtas tayo Mangyayari na sa bundok kayo ng Sayon, sumampalataya, yaon lamang mga itinalaga at tinawag at hinirang Kung makita nyo na yung buwan na 6 dugo, mangyayari na magsiparo kayo at sumampalataya sa bundok ng Sayon. Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Saan naaangal ang Panginoon Diyos? Sa bundok ng Sayon. Eto, nadidinig-tinig niya. Kung hindi ako ginamit na taong katulad nyo, madidinig-tinig ng Panginoong Jesucristo para paniwalaan natin. Who is the principle of covenant? Who is the evidence of our faith? The one true God, Jesus Christ, is the evidence and glory of our faith. Amen po tayo ron. Amen. Naunawaan natin kung sino ang larawan ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan, ang Panginoong Jesucristo po. Kaya ini-evaluate natin kung hindi natin ito sasambahin Ano pa kabuluhan ng pagiging tao natin sa balat ng lupa? Ano pa kabuluhan ng pinagsusumikapan natin sa mundo? Yaong babalik lang pala tayo sa pagdurusa dahil hindi natin ito ginanap.
Huwag tayo maging inosente ngayon. Matagal na tayong inosente, ginigising na tayo sa katotohanan eh. Amen po ba? Amen. Huwag na tayong padaya doon sa mga magagaling mandaya. Yung nagpapanggap na akala mo maka-Diyos, hindi makita sa kanyang gawa yung pagiging maka-Diyos niya. Nakita niyo ba yung may pananampalatayang gawa, naririnig niyo sa Meta, nadidinig niyo sa social media, sa YouTube. Kaya nga, ito yung legit na reality ng buhay ko eh. Wala man ako sa paningin ng pamilya ko eh. Alam nila kung nasan yung destinasyon ko eh. At iiwanan ko yung legacy na iniwanan sa atin ng tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, ang hari ng Sabat eh. Amen. What do you mean by Sabat? Pagliligtas. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the justice of Sabbath. Jesus Christ is the King of Kings of Sabbath. Saan nakaluglok ang kordero? Ang hari ng Sabbath. Sa bundok ng Sayon. That is the evidence of our faith. Naunawaan po ba natin? Amen. Ano pa kabuluhan ng mga organisasyon ng tao na itatayo sa huling panahon? Nakatayo na, ipinakita na kay Apostol Juan nung nagtago siya sa pulo ng Patmos. Yung tangi-taing magaganap, nakatayo na ang kordero sa bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung legit na reality na ini-apply ko. Ini-apply ko ang larawan ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Masusulat pa ba sa aklat ng kordero yung pangalan ko o yung ginawa ng kordero na nakasulat sa banal na kasulatan ng naririnig nyo na ini-apply ko may gawang pananampalataya? Do you believe that? Amen. Amen. Application. Last days na po. Last days na. May darating pa kapigatian na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan. Ito pa lang, maiksing bagay nito. Humihibig na tao eh. Yung pa kaya, masigit pa, dumating na kapigatian dito. Sino lang ba ang may kapangyarihan para tumagal tayo? Di ba yung tatawag sa atin na may kapangyarihan lang na magbigay sa atin para tumagal tayo sa darating na kapigatian? Amen. Di ba siya lang ang magbibigay ng solusyon at paniniwala para tayo tumagal sa darating na kapigatian ng sangkatauhan? Di ba siya lang ang nagtalaga sa atin ito? Siya lang ang gumawa ng panukala na walang hanggan na hindi lilipas? Hindi kukupas? Di ba siya lang ang nagtalaga ng lahat ng bagay na magaganap sa huling panahon? Siya lang ang luluklok sa puso't isip natin. Siya lang ang gagabay sa atin sa pakikibangan natin sa mundong ito, sa darating na kapigatian na hindi pa nagaganap mula ng nalangin ng langit at lupa at hindi na muling magaganap pa ang kapigatian magaganap sa sanlibutan. Sino lang ang nagtalaga? Di ba ang tagapagligtas lang ang nagtalaga sa iyo at sa akin at tumawag upang tayo ay maglingkod na walang ikinahiya, walang alinlangan, buong tapang natin ipinaghihiyawan to sa YouTube. Amen po ba tayo doon? Amen. Inaari nating lugi tayo sa sanlibutan, sa mga bagay na lumilipas at namumulok. Pinagtatawanan tayo ng kapwa-tao natin, pero lahat ng bagay tinitiis natin dahil tiniis ng tagapagligtas natin ang lahat ng pangungutya, panglilibat ng tao. Di ba ganun din ang dapat na ganapin natin sa buhay natin, na pagtiisan natin sa pagsunod at pagganap natin ito? Amen. Isang napakadakilang tungkulin po ito ibinigay ng Panginoong Jesucristo. Napakadakilang utos po nito. Jesus Christ is the greatest first commandment. Ang Panginoong Jesucristo po ang pangunang panukala ng Panginoon Diyos na dapat nating paniwalaan at sundin. And the second commandment is love your neighborhood. Ibahagi natin itong kaluwalhatian at kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos sa lahat na may pandinig sa buong mundo sa 7 kontinente. At siya ang mag-lift up sa atin.
Tayo ang tinawag niya na mababa at dukha at hamak at mangmanglang sa balat ng lupa na siya ang maglilift up sa atin. Amen po ba tayo ron? Amen. Hindi yung kaipokrituhan yung nagpapakumbaba tayo sa kapwa natin. May motibo pala tayo. Meron pala tayong kailangan, kaya tayo nagpapakita ng kababaang loob. May katusuhan. Pero itong pagpapakumbaba sa paglilingkod sa buhay ng Diyos na lumalang ng langit at lupa, may takot at tanggalang at respeto sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Daman-dama ba natin yung paglilingkod na totoo? Ano, kabuluhan, mga gandang building ay tinayo. Kung hindi ang Diyos ang nagtayo. Napatunayan ko ba sa inyo na ang bundok ng Sayon ay itinayo ng Panginoon Diyos sa lahat na mananalig sa tagapagligtas, na saksi tayo sa isang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan, na dumarating ang oras at huling panahon na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Mga saksi tayo na naunawaan po natin yung pagiging saksi natin. Kaya nga, pinaghihiyawan natin ito sa social media para magkaroon na tayo ng mga kasama at magkaroon na tayo ng isang doktrina. Sino tumatawag ng mga maglilingkod? Di ba ang Panginoong Kristo rin ang tumatawag para gisingin sa katotohanan at ihanda sa buhay na walang hanggan? At yung hindi naman magigising sa katotohanan ay ihanda na sa pagdurusa na walang hanggan na araw at gabi. Magaganap po yan. Dahil maraming lumitaw na mga unrighteous, mga anti-Christ, laban sa Kristo. Hindi nila yung kalawalatian ng Panginoon Diyos. Nakita nyo kung paano lipulin yung mga banal na apostol. Sinuhulan ng Romano ang mga tao sa panahon ng Roma para wag maipakalan ng kalawalatian ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Di sinuhulan ng pilak yung mga tao. Ngayon, pasusuhol po ba tayo? Nasa inyo. Kaya nadinig niyo ba kanina? Hindi na ako natatakot sa kamatayan dahil alam ko na mayroong nagbibigay sa akin ng lakas at buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Kristo lang ang may kapangyarihan magbalik ng buhay kung mawala ako sa mundo na ito. Amen po ba? Amen. Kayo, nasa sa inyo yung kung totoo ba tayo tapat sa Panginoon Diyos at mahal natin ang Panginoon Diyos masasamba ba natin siya na hindi natin nakikita? Bakit naganap ito ngayon? Bakit naipangaral ko ito sa buong mundo? Dumating ang oras. Nagawa ko ngayon ito. Alive sa social media. Tingnan niyo mga organisadong relihiyon. Patayan pa na ng palataya, ang daming miyembro. O hindi na ipangaral. Pero ito, isang dukha, hamak, katawa-tawang relihiyon. Nagawa ko, nabuhay ang pananampalataya ko, may gawa, nadinig nyo. Lumabas sa labi ko na ang Diyos si Espiritu, ang ebidensya sa pasimula. Nasa ibabaw ng tubig, nagsalita, nagkaroon ng langit, ng lupa, ng dagat. Isineperate niya lahat yung kanyang mga nilikha. Yung lahat ng kanyang magawa at sa ikapitong araw ng mahinga ang Panginoon Diyos. Nangiling. Eto na, last days na. Binigyan na tayo ng araw na itinangi, na mamahinga, mangilin at pagsisi. Pagsisihan na natin yung mga pasimulang aral at manatili tayo sa aral ng tagapagligtas na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Huwag natin iwawalay sa puso't isip at labi natin yan. Yan ang relasyon natin sa Panginoon Diyos ngayon. Kaya kung may karamdaman man tayo, gumagaling yung karamdaman natin, bunga ng pananampalataya nating mayroong pananalangin. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi tayo nananalig sa Panginoon Diyos na Espiritu, wala tayong pananampalataya, ay paano gagaling yung mga may karamdaman? At paano rin gagaling kung hindi sumampalataya yung may karamdaman? Eto, kaharap nyo ba? Hindi ako sa akin sarili nagpapatotoo po, ha? Ang sinasaksihan ko ang Panginoon Diyos natin ay isang Espiritu sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan. Nandiyan tayo bibigyan ng reward sa langit. Naka-engage na tayo sa langit. Authenticated tayo sa langit. Yan ang ebidensya. Amen po ba? Amen. Kaya may pag-asa tayo. Papasok ako doon sa closing.
Ano sabi sa closing sa Revelation chapter 22 verse 7? Mapalad ang lahat ng mga nakarinig ng aklat ng hula na ito. Mapalad ang sasampalataya sa lahat ng nakarinig sa aklat ng hula na ito. Dahil ang tagapagligtas ang katuparan ng aklat ng hula na ito. Na siya babalik sa banal na bundok ng Zion. Makikita natin siya na nakahanging on the air sa alapaap. At lahat ng nanatiling tapat at nagtiis hanggang wakas, maliligtas. Gusto niyo bang lalaitin tayo sa pangalan ng Jesucristo sa paniniwala natin? Amen. Lilibakin tayo, pagtatawanan tayo. Ako, naranasan ko lahat yan eh. Pero lahat ng nagtawa sa akin, hindi ko na nakikita eh. Nalulungkot pa ako doon sa mga nakarinig na nahiwalay sa piling ko. Bakit ko? Ako, kahit na ano nangyayari sa akin, naninindigan ako, hindi ako nagbabackslide eh. Eto, kaharap nyo. Naunawaan natin kung paano tayo pagkalooban ng gabay ng Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng trial, madalas ko natidinig eh, hindi ibibigay ng Panginoong Jesucristo na hindi mo kaya eh. Bago pa naman dumating sa atin yung trial eh, napagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo sa krus yan. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, magpakatibay tayo, magpakatapang tayo, maging tapat tayo sa Panginoong Jesucristo na isang Diyos na tunay. Amen po ba? Amen. Huwag tayong padayan doon sa mga magagandang salita, sa mga nangaakit na salita. Hindi pagandahan ng buhay, hindi pagandahan ng pagsusumikap. Amen po ba? Maging totoo tayo, maging tapat po tayo sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Kaya ito, yung inyong abang lingkod, isang hamak, undergraduate high school, yung data ko, i-search nyo ko. Yung profile ko, yung status ko, alamin nyo, yung pagiging pagkatao ko. Andyan, makukuha nyo yung file ko. Sa profile ko. Yung status ko, undergraduate high school po ako. Di ba ang Panginoon Diyos ang gumawa ng panukala na narinig niyo sa labi ko? Authenticated sa langit. Hindi naman sa sanlibutan yung karunungan, ipinapangaral ko eh. Galing sa langit eh. Taga-langit ang gumawa ng banal na kasulatan eh. Amen po ba? Amen. Nalulungkot ka ako doon sa mga tao pagka na gumaganda ang buhay eh. Wala na lang pag-ibig sa Panginoon Diyos eh. Pagka mga nawawala sa mundo eh, naahabag naman ako. Akala mo naman na lumbay na lumbay. Hindi po madaling maligtas. Amen po ba? Sisikapin natin ito eh. Tatanggapin pa natin eh. Lalaitin tayo. I-insultuhin. Pagtatawanan. Yung nangyari sa tagapagligtas na pinagtiisan, nagaganap sa atin. Pero kung gusto niyo ng buhay na walang hanggan, kailangan maranasan natin ito. Nilalait tayo sa paniniwala natin sa isang Diyos na tunay. Kinukutya tayo, iniinsulto tayo, nililibang tayo, pinagtatawanan tayo. Lahat ng nagtatawa sa atin mapapahiya eh. Dahil ang huling halakhak ng Panginoong Jesucristo nasa bundok ng Zion. Kung ano mangyayari sa taga-sanlibutan, hindi tayo naman ang tatawa sa kanila. Amen po ba? Amen. Sige, ano mangyayari doon sa sinikap nila sa sanlibutan? Ito, pinagsikapan ng Panginoon Diyos sa atin to, tapos hindi natin i-apply. Ano, kabuluhan natin bilang tao. Magiging makabuluhan lang tayo sa pagdinig ng Panginoon Diyos at paningin kung nananalangin tayo. Kung yung pinagsikapan niya, sinisikap din natin to pa rin. Amen po ba? Amen. Kaya nakukuot natin na pagparito niya, may joy tayong iniintay, may hope tayong hawak-hawak, may pag-asa. Mapalan ang sino mang gaganap ng aklat ng hula na ito sa lahat ng nakarinig na wala na tayo magiging dahilan dahil huling panahon na. Ano sabi ng tagapagligtas na may pag-asa tayo? Ako'y madaling paparito. Amen. Amen po ba? Amen.
Huwag kung kailan paparito na nakahanging sa lapa at saka tayo nagpapakita ng kapain babawan. It's too late. Ngayon pa lang. Maging alive na tayo. Amen po ba? Amen. Huwag tayong padaya doon sa mga magaganda atay. Huwag tayong magtataya sa magagandang salita. Ang batayan natin, yung kautusan at patutuo ng mga banal na apostol ng Kordero. Meron tayong iniintay na liwanag na darating sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Muli, binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumating lahat bilang saksi sa isang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na nag-iwan sa atin ng pag-asa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan bilang tagapagmana ng kanyang pangako. God bless, people of God. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tunay mga kapatid at mga kaibigan na napakadakila ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Kailanman hindi nagkulang ang Panginoon kung paano ibinigay niya ang karunungan, ang kaalaman, ang kanyang salita sa mga banal sa panahong nakalipas, dumating sa panahon ng mga apostol, nakasama nila sa kahayagan sa laman ng ating Panginoong Kristo, nang mabuhay na maguli, umakyat sa langit sa sangkalangitan, dumating sa panahon natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, na mayroong mga lingkod ng Panginoon na naghahayag ng kaluwalhatian ng Panginoon upang yung salita ng buhay dumalo sa puso't pag-iisip ng bawat magsisisampalataya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy nating ingatan, patuloy nating ipamuhay, sapagkat ang layunin ng ating pananampalataya, lagi nating pakakaisipin ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen. Patuloy nating itaas ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Mga galak tayong magsiawit ng pagpapasalamat, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy tayong dumalangin ng pagpupuri sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, buong kagalakan namin na itinatanyag ang iyong kagandahan loob. Sapagkat tunay nga, Panginoon, kailan may hindi ka nagkulang. Sapagkat sa lahat ng panahon, magbuhat pa sa pasimula hanggang sa panahon ng kawakasan, ang salita mo ay nadidinig ng lahat ng mga taong nagsisihanap ng iyong dakilang kalooban. Amen. Nagagala kami, Panginoon, sapagkat sa gitna ng aming pagkukulang, pinupunan mo ang aming mga pagkatao ng karunungan at kaalaman. Sa gitna ng aming kahinaan, patuloy kang nariyan upang patuloy kaming pagtibayin, palakasin sa aming mga pananampalataya. Amen. Sa lahat ng mga bagay na aming pinag-aalinlangan, ikaw ang nagpapatibay sa amin, binibigyan mo kami ng karagdagang kalakasan, karunungan at kaalaman hanggang sa ang bawat isa ay tumibay sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng iyong salita na nadidinig namin ngayon sa panahon ng kawakasan, ito ang aming buhay. Ito ang Diyos na tunay, ang Diyos na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay na marapat naming pakapurihin, na marapat naming pakasambahin sa Espiritu at katotohanan, na marapat naming pagtaasan ng lahat ng pagpupuri at pagluwalhati
sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, magalak tayo mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.